Magnegosyo Taday program. May we invite our honored guests to join the Vice President as we award the certificate and check worth 15,000 pesos each. We shall now be beginning with the small retail shop owners, starting with Oscar Larios Jr. Crystal I. Igong Igong. Frederick F. Oban. Ay Pampanga dialect, Pampanga word. So nung umupo ako doon, tinanong ko sila, sabi ko, ano yung ibig sabihin ng kasarilayaan? Dahil nung nakaraang taon, meron lang tayong event. Ang tinawag natin ang event natin as OVP Pride Reception. Ngayong taon na ito ay meron na tayong tema. At ito ay bunga ng pag-upo, pakikipag-usap, at dialogo ng ating mga personahe sa Office of the Vice President with the LGBTQ community. So ngayon, may pangalan na tayo. Ang pangalan ng ating celebration at ang ating recognition at ng ating appreciation ng LGBTQ community ay kasarilayaan. A beautiful portmanteau of kasarian or gender and kalayaan or freedom that encapsulates the essence of our culture and values. This year's Kasarilayaan is guided by our theme, Unity in Diversity, Harmonizing Efforts Towards Inclusive Futures. It speaks to where we are now, a community moving forward, building on our strengths, and continuing to carve out spaces where everyone can thrive. I am proud of our hardworking and dedicated employees of the Office of the Vice President for their role in the OVP's agenda for the community. May I request my colleagues from the Office of the Vice President to please stand up and be recognized by the community. Thank you. Na kanina ay sinabihan ko ang aming undersecretary ng OVP. Sabi ko, alam mo, may kulang tayo dito eh. Meron tayong negosyo, pero nagkukulang tayo sa edukasyon. Lalo na doon sa mga LGBTQ members na hindi na nabibigyan ng pagkakataon ng kanilang magulang dahil sa kahirapan na makapagtapos ng kolehiyo. Sabi niya sa akin, napakagandang project yan. Pero alam mo naman na hindi na tayo binigyan ng budget. Di bale? Darating tayo. God will provide. Yusek Lopez. OVP is the only national government agency that has established a readily identifiable, comprehensive, and targeted support for the LGBTQIA+ community in terms of employment and livelihood programs at the national level. Masasabi nating iba na ang panahon ngayon. Ang mga kabataang miyembro ng LGBTQIA+ community ay ipinagdiriwang na ngayon para sa kanilang mga natatanging talento sa mga paaralan.
Itinataguyod at sinusuportahan ng kanilang mga pamilya at pinasisigla ng kanilang mga kaibigan sa ating mga komunidad at maging sa mga online platforms. Ibang-iba noong 2012, noong pinangunahan ng Cebu City at Davao City ang pagpapatupad ng Anti-Discrimination Ordinance. Sumunod dito ang iba't ibang lungsod at munisipalidad kagaya ng Angeles City, Antipolo, Bacolod, Baguio, Batangas, Butuan, Calamba, Candon, Dumaguete, General Santos, Iloilo, Mandaue, Manila, Puerto Princesa at Quezon City and Vigan na nagpapatupad din ng mga ordinansa laban sa diskriminasyon at nagbibigay ng mahalagang lokal na proteksyon batay sa sexual orientation, gender, identity, and expression. Para sa mga kababaihan at LGBTQIA+ community members, ang mga ito ay makapangyarihang mga pahayag ng pagtanggap na nakaukit na sa ating mga lokal na komunidad. Ang okasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang at pagkilala. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan at pagbuo ng mga nasasalat sa landas tungo sa mas ligtas na kinabukasan. While we celebrate the growing acceptance and local protections, we must also acknowledge that the journey towards true equity is far from over, especially when it comes to economic opportunities. This is where the Office of the Vice President's Magnegosyo Taday shines as a beacon of inclusive growth. We are incredibly proud that 40% of the beneficiaries of Magnegosyo Taday groups who have received vital capital support and comprehensive business and financial management training are members of the LGBTQIA community. This consists of two associations, Palawig LGBTQ Incorporated, with 200 members based in Palawig, Zambales, and Alima LGBTQIA+ Zamboanga del Sur Association, with 100 members. Through sheer determination, 53 LGBT individuals in key cities across the country have also received MTD grants. Ito ay isang direktang tugon sa isang malaking puwang na natukoy namin sa pamamagitan ng aming mga satellite offices. Ang hirap ng kinakaharap ng mga non-traditional families, kabilang ang mga maraming LGBTQIA+ na individual sa pag-access ng economic opportunities. Sa bawat sulok ng ating komunidad, may mga kwentong nagbibigay liwanag at pag-asa. Mga kwentong ng pagsisikap, pagtatiyaga at pag-abot ng mga pangarap. Nagpapasalamat tayo sa ating mga MTD recipients sa Cagayan de Oro City na pinayagan nila tayong masilip ang kanilang buhay. Si Chester Tampos ay hindi lamang isang simpleng may-ari ng karinderya, siya ay isang haligi ng kanyang pamilya. Isang breadwinner na buong pagmamahal na inaalagaan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa puso ni Chester ay mas malaking pangarap ang palawakin ang kanyang negosyo at mas marami pang matulungan at ang magbigay ng mas maginhawang buhay para sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang dedikasyon, nakuha ni Chester ang support ng MTD grant, isang pagkakataong nagbigay ng bagong pag-asa. Dahan-dahan niyang pinalawak ang kanyang karinderya. Hindi lang ito basta paglaki ng negosyo.
Ito ay pagsasakatuparan ng isang pangarap na binuo sa pagmamahal at sakripisyo. Ang bawat dagdag na kitchen equipment, bawat bagong putahe, at bawat ngiti ng kanyang mga customer ay patunay ng kanyang matagumpay na paglalakbay. Si Rain Dawn Hakulan ay isang events organizer, isang propesyong puno ng buhay at kulay. Ngunit sa likod ng lahat ng kasiyahan, mayroon siyang hangarin na magkaroon ng mas matatag na pundasyon para sa kanyang kinabukasan. Nais niya ng mas secure na income. Dito pumasok ang ideya ng gown rental business. Ito ay isang matalinong desisyon na pinag-isipan ng mabuti. Ang kwento ni Rain ay isang paalala na ang pagbabago ay maaaring magdulot ng mas malaking oportunidad. At nariyan din si Brian Villegas, isang makeup artist na sa loob ng maraming taon ay hinubog ang pangarap ng maging beauty salon owner. Ito ay isang pangarap na ilang taong pinanghawakan, isang vision na unti-unting nagiging malinaw sa kanyang isip. At ngayon, ang pangarap na iyon ay isa ng ganap na katotohanan. Si Brian ay hindi lamang isang makeup artist. Siya na ngayon ay isang ganap na business owner at employer. Ang kanyang salon ay hindi lang isang lugar kung saan nagpapaganda, ito ay isang espasyo ng inspirasyon. At ang kanyang mga empleyado ay nakakahanap ng trabaho at dignidad. Ang kanyang paglalakbay ay patunay na kung may pangarap at merong sipag, walang imposible. Ang mga kwento ni Chester, Rain, Bryle, at iba pang MTD beneficiaries ay higit pa sa simpleng tagumpay sa negosyo. Ang mga ito ay kwento ng tapang, determinasyon, at pag-asa. Sila ay may mga patunay na sa kabila ng anumang hamon, kaya nating abutin ang ating mga pangarap. While Magnegosyo Today offers a lifeline, the reality is stark. There is currently no readily identifiable, comprehensive, and targeted support for the LGBTQIA+ community in terms of employment and livelihood programs at the national level, apart from small initiatives. This is a crucial area where we, as a nation, should do more. The OVP has seen firsthand the resilience, the creativity, and the entrepreneurial spirit of the LGBTQIA+ community. We have witnessed how, given the right tools and support, they can flourish, create jobs, and contribute significantly to our economy. That is why we strongly recommend expanding our national social protection programs to explicitly cover non-traditional families. This is not just about fairness, it is about smart economics and building a truly inclusive society where everyone, regardless of their sexual orientation or gender identity, has the opportunity to achieve financial stability and contribute to their full potential. To build a society that embodies equity and justice, we must turn our attention to the foundational pillars of our society, our laws. Let us cast our gaze forward, recognizing the vital role of robust legislative agenda in securing the rights and dignity of
every LGBTQ plus IA Filipino. The Office of the Vice President's legal team has diligently reviewed key legislative and policy measures, those pending, those proposed, and those ripe for our support. Allow me to highlight some of the crucial areas where we believe legislative and executive action is not just beneficial, but essential.